Mga kajak, naka-experience na ba kayo nito mga kajak? Oh? Nakailaw yung kanyang empty. Ayan, umiilaw yan pagka low na yung ating tinatawag na laman ng ating gasolina o yung ating diesel. Pero ito, ayan o, kalahati. So, mapansin nyo yung mga kajak ko. Oh, kalahati naman yung laman ng kanyang gas o diesel niya, pero may ilaw pa rin yung empty. Nag-iilaw lang yan pagkakulang na yung ating diesel o gasolina. Pero tignan natin mga katsaka. Ito mga katsak yung ito yung ating lagyan natin na ilaw. Okay. So mga katsak, ito yung ating tinatawag na lagay ng floater. Ayan. Inalis ko na yung dinisconnect ko na. Pero ayan. Nandan bandang kanan. Adventure to mga katsaka, bandang kanan. Tapos tanggalin yung i-disconnect nyo ito. Tapos tanggalin natin yung 8. So, 1, 2, 3 lang naman. 8 yan. So, hindi ko mahawakan yung camera mga katsak. I-try ko na lang alisin muna. So, ayan mga katsak. Natanggal ko na yung 3 tornilyo. So, hugutin nyo na lang yan. Ayan. Yan ang floater natin. I-check natin bakit. Ayun. So, madali lang na mahugutin yung floater mga katsak. Yan, nakakuha na natin. So, check natin. Yan. Tumas Jeff? Ha? Tumas? Tumaas lang konti. Tumas na konti. Yan. Kaya tumataas. Mataas? So mga kajak, konting review doon sa ating adventure na ginawa, no? Yung fuel indicator, so okay na, nagpalit tayo ng tinatawag na floater kasi may problema talaga yung floater niya. So yung bago, yung sinalpak natin, nagtetest tayo kung gumagana siya. So okay naman. Pag umaangat siya, nawawala na yung kanyang fuel indicator. Pag bumababa naman na siya, umiilaw yung kanyang indicator ng fuel. Kung inabot na siya doon sa walang laman na, no? O kaunti na yung laman pala, I should say, no? Yung kaunti na lang. So, pero ganito mga kajak, hindi lahat ng na pangyayari ay nasisira yung ating yung tinatawag na floater, so at saka yung sensor, no? Ang gawin natin pagka ganyan, i-try nyo muna na i-drain yung diesel ninyo, baka may tubig, no? Kasi pagka may tubig yan, at mas lamang yung tubig, maraming tubig na humahalo sa diesel natin, iilaw din yun yung tinatawag na fuel indicator. So yun lamang mga kajak, i-drain nyo muna yung fuel indicator nyo. Pag nawala, baka yun lamang ang problema, no? So ibang case naman, meron naman yung floater talaga, tsaka yung sensor, no? Magkano lang naman yun, nasa around 700 data o 1,200. So ganun lang ang presyo, no? So anyway mga kajak, sana meron tayong natutunan. At kung nasaan location yung ating tinatawag na fuel floater ng ating adventure at pagtanggal. So maraming salamat muli. God bless mga kajak.